Tinuruan nila maging tamad ng mga Pilipino dahil sa ayuda. Correct. Baka sa susunod, ako, maghihintay ako ng oras, matagal. Pipila ako sa mga initan. Hindi po. Hindi ko gagawin yan para sa kakarampot na ayuda. Magba-vlogs na lang ako, kikitain ko pa yan. Hindi naman buwan-buwan yan eh. Minsanan lang yung mga ayuda na yan. Proud OFW, straight PDP laban. Kaya kita nyo yung mga OFW natin. Halos lahat yan, Duterte boboto kasi nakita nila yung diferensya eh. Pag ikaw kasi nabubulagan ka ng ayuda, yun nga eh, nabubulagan ka nga eh. Kaya, di ba? Palaasa ka nga eh. Yung mga tumatanggap ng ayuda hindi taxpayer kaya madaling bilhin ng mga boto. Correct. Kaya mga kapwa ko OFW, ibalik natin ang Duterte humawak sa bansa natin. Yung kandidato na walang platform, iboto mo ba? Eh kung alam nyo po, Duterte po, may platform po lahat. Alam nyo, hindi, eto po, pasensya na sa mga naghanap pa ng plataforma. Halos lahat po ng kandidato ng kabila, magsalita mo niyan ng plataforma, matatagal na pong politiko yan. Pag bago ka pa lang po, hanapan nyo ng plataforma. Pero, kung matagal na po yan at magsasalita pa rin ng pag ako nanalo, ganito gagawin ko, wala na po yan. Niloloko na lang kayo niyan. Naintindihan nyo? Tignan nyo yung kabila. Sino dyan ang mga bagito pa lang? Merong bagito dyan, pero Binay, Bilyar, mga dati pa ring pangalan. Hahanap kayo ng plataforma dyan sa kabila. Kahit na ano sabihin ng mga yan, wala na po sa kanila yan. Tokis. Si Pacquiao, halos murahin yung mga Marcos dahil sabihin tayo na ang talino natin pag binoto pa natin yan, eh mga magnanakaw. Tapos ngayon, kain suka. Yun yung gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. Eh. Hindi po yung mga, alam nyo, hindi na, laos na po yan yung mamimili kayo sa ganda ng sinasabi. Bakit? Ngayon lang ba politiko yung mga yan? Lacson, Tito Soto, Budots, Lito Lapid, Cayetano. Ngayon lang ba sila politiko at kinakailangan nyo pang pakinggan kung ano ang kanilang gustong sabihin? Hindi na po uso ang plataforma. Yung trabaho nila ang sukatin ninyo. At ang ako sukatan ko, kung gamitin ko yung laging sinasabi ni Tatay Digong, kung talagang bright kayo, bakit ang pinili ninyong sundan si Marcos, hindi si Duterte? 'Di ba? Bright sila, iba po yung pagiging bright nila. Yung bright nila pangwawais. May pera si Marcos, si Duterte wala. Kaya doon sila. Kung walang resulta sa ginawa, walang boto. Correct. Gregory, 5,000. Thank you very much sa 5,000 won. Ang tagal-tagal na nila. Isusulong daw niyan death penalty. Huwag magalit, Boss Bas. Hindi ako nagagalit. Alam ko naman kung bakit hindi pumayag eh. Ilan lang ba yung naniwala kay Bato? Ilan lang ba yung Duterte kasing binoto nyo? Ilan po nanalong Duterte? Ha? Yung solid na Duterte. Si Bato, si Bongo, at saka si Tolentino. Bumaliktad pa yung isa. 3 sila sa batch nila. Tapos si Robin, pang-4. 4 lang yung sa tingin nyo mananalo 4 sa 24. Kaya panahon na po para iboto natin yung mga Duterte. Wala po akong problema, bit ako magagalit. Talaga naman sinabi ni Bato yan. Hindi nga mananalo eh. Hindi nga mananalo yung mga pro-Duterte kasi kukunti lang. Kaya po ngayon, damihan natin, iboto natin lahat ng maka-Duterte. Eh kung bright yung mga yan,
Bakit si BBM ang pinili nilang presidente? Yung Dilaw ayaw ng death penalty, kulang nga sila. Hindi ko naintindihan. 900k likes. Tama ka, Boss Buds. Tumingin tayo sa mga nagawa, hindi sa ngawa. Paulit-ulit lang yung ngawa nila. Mga Duterte lang po yung nagsalita, sinunod. Si Marcos na lang, baliwala sa kanya yun. Ano sabi ni Marcos? Pagkatapos ng eleksyon, kayong mga nanalo, yakapin ninyo yung mga, puta, hindi po pwede yun. Kalimutan na raw yung away-away pagkatapos ng pagnanalo na sila. Tingnan nyo yung logic ni Marcos. Binibili na niya eh. Pag nanalo na kayo, kalimutan nyo na yung away-away. Magtrabaho na kayo. Ganyan pala ginawa niya sa mga Duterte. Nung kailangan nila yung mga Duterte, Duterte, unit team tayo. Puta, pagkatapos, tadyakan na yung mga yan. Sipain na yan. Kailangan mag-ano tayo. Kung gusto po ninyong umunlad ng Pilipinas, piliin nyo ang Duterte at mga allies nito. Correct. Matuto na po tayo. Yan lang po ang tanging paraan. Kasi, pwede naman po na isa lang. Pwede naman po na may bumaliktad. Pero, bihira po yung babaliktad sa mga Duterte. Pwera na lang talaga yung mangga sa simula pa lang. Yung manggagamit na sa simula pa lang. Pero yung mga solid Duterte, bihira po babaliktad yan. Sir Bads, ano mas maganda? Siyam na senator lang iboto or punuan ng... Bakit po, siyam po, Duterte lang po iboto nyo? Para saan po yung tatlo? Para pag nanalo, kalaban din ng Duterte? Tatlong Duterte lang, bahala na sila mag-rumble dun sa tatlo. Tatlo, siyam na Duterte lang. Basta kasi daw baka mas madaya pa pag may blanco. Alam niyo po, ganito lang po ang aking pakiusap, no? Ito, very practical to, very practical. Very practical po to na, may mga nakikita po tayong motorcade, may nakikita po tayo ng mga mamarcha, nagrarally, political rally po yung proclamation rally at iba pang political rally. Pinoproblema po ba natin paano magkakaroon ng rally dito sa amin sa Cebu, dito sa amin sa Bacolod, paano magkakaroon ng rally? Hindi po. Ano lang po gagawin natin? Pag may rally, atin tayo. 'Di ba? Yun po yung gusto kong sabihin. Ang sa atin po, participation sa rally. Pagdating ng botohan, boboto lang tayo. Ngayon po, ano po ang dapat nating gawin? Mangampanya. Kasi kung pinapasok nyo po sa isip nyo lagi yung magkakadayaan, masasabi nyo pa rin po yan eh. 'Di ba? Sasabihin nyo, wag ka lang magkadayaan. Ang nai-impart nyo sa mga tao, magkakaroon lang ng dayaan. Wag na tayong bumoto. Kasi may dayaan eh. Hindi rin naman tayo mananalo. Yung nasabihan nyo po 10, iboto nyo mga Duterte, pero baka madaya tayo eh. Pag umulan, 9 sa 10 na yun, hindi na boboto. Kasi nakintal sa utak nila, dadayain lang din naman tayo. Dadayain din, wag na tayong bumoto. Buds, hindi nila sinagot na magbigay siya ng comment sa BICAM. Anong next move ni Atty. Vic dyan? Hindi sila sumagot sa Supreme Court. Yung Supreme Court, magpapasya yan ayon dun sa reklamo. Kung binigyan nila ng ayaw sumagot, ibig sabihin, ipinagpapalagay ng Supreme Court na binibigay na namin sa inyo ang pagpapasya. Kayo na bahala. Para yung ginawa ni BP Sara, di ba? Kung di siya dumalo o hindi siya nagbigay ng paliwanag,
sa mga reklamo sa kanya sa NBI, NBI na ngayon magpapasya batay sa hawak niya na ebidensya. Ganun po yun. Depende sa Supreme Court. Hindi po natin pwedeng i-anticipate kung ano yung gagawin ng Supreme Court. Kung binigyan kayo ng pagkakataon na magpaliwanag at hindi kayo nagpaliwanag, di hindi nyo na ibigay yung side ninyo. Magpapasya kami ayon sa impormasyon na alam namin. Kami na magpapasya. Ganun. Siguro, kaya hindi na sila sumagot, naniniwala sila na hindi na kinakailangan sagutin. Hindi naman po sila sinampahan ng reklamo eh. Iba po yung sinampahan ka ng reklamong kriminal, di ba? O yan po yung ginawa kay Vic Rodriguez kasi ang gusto niya ipadeklara na unconstitutional yung GAA. So magpapasya pa rin po may sagot o wala yung kabilang panig. Pagpapasya ng Supreme Court yan kung unconstitutional o hindi. Yun yung pinitisyon ni Vic Rodriguez eh. Unlike dito kala Alvarez, sinampahan nila ng kasong kriminal. Di ba? Kung hindi sila sasagot, malamang manalo manalo sila Bebot Alvarez. Pag nanalo si Kong Bebot sa ombudsman, plunder baka lalabasan nun. Hindi po, ang sinampa po nila graph eh. Hindi naman po plunder.